Pilipinoy sa kanyang speech. Siguro daw dahil binata siya, ay kaya hindi siya binigyan ng honeymoon. Ang masasabi natin, Pinoy, huwag kang umasa sa honeymoon dahil nanliligaw ka pa lang, busted ka na sa kababaihan. Pagkaupo mo pa lang, 10 kagyat na kahilingan ang hinapag ng kababaihan. Tampok dito ang pagpapalaya sa bilanggong politikal na mga biktima ng pandarahas ng nakaraang Himeng Arroyo. Pagkus, dapat niyang parusahan at ikulong ang tunay na kriminal na si Arroyo at mga alikoris nito. Gayon din ang kahilingan ng kababaihan at pamilyang Pilipino para sa katiyakan sa kabuhayan at paninirahan. Kung tutuusin, pinanlamang ito sa napakalalim na problema ng mga kababaihang Pilipino. Gayunpaman, ni isa wala siyang tinigunan. Ang mga kababaihang magbubukid, mga manggagawa, mga maralita, ang bumubuo ng mayorya ng kababaihang Pilipino. Dumaranas sila ng mga uring pagsasamantala, dagdag ang kapihan dahil sa mababang katayuan nila sa lipunan. Dumaranas sila ng kawalan ng regular na kabuhayan, paglabag sa karapatang pantao at iba't ibang anyo ng karahasan. Subalit ano ang solusyon ni Pinoy? Ipinapangalandakan niya ang conditional cash transfer na di umano ay tutugon sa kalusugan ng kababaihang buntis at sa kanyang mga anak. Ang sabi niya, ang conditional cash transfer daw ay parang salbabida na magtatawid sa hampang sa nalulunod na mamamayan papuntang pag-unlad at pagkakataon. Pinoy, yung sinasabi mong pampang ay isang kumunoy ng kahirapan. Kamusta naman ang salbabida mo? Saan mararating ang salbabidang 1,400 kada buwan? Gayong ang pangangailangan ng kababaihan at pamilyang Pilipino ay kulang 1,000 kada araw. Gayon din, paano ito pakikinabangan ng kababaihang naliligalig sa araw-araw dahil sa kawalan ng katiyakan sa kaninirahan? Ang conditional cash transfer ay hindi salbabida, pagkus ay abulay sa naghihinalong mamamayan. Ito rin ang kanyang balangkas sa ipinagmamalaki niyang family planning sa pamamagitan daw ng paggamit ng contraceptive. Kondom! Kondom ang solusyon ni Pinoy sa malawak na problema ng kababaihan sa reproduktibong pangkalusugan. Ang CCT at ang family planning ay mga mapanlinlang na programa. Hindi ito tumutugon sa fundamental na problema ng kababaihan at mamamayang Pilipino. Masahol pa ang contraceptive na ito. Ang kondom na programa ni Pinoy ay nakatuntong sa layunin daw na sugpuin ang populasyon dahil sa ugat ito ng kahirapan. Naniniwala tayo na ang mga programang ito kahit kailan ay hindi maglilingkod sa interes, sa mga matagalang interes ng kababaihan at mamamayang Pilipino. Itinatago nito ang kawalan ng makabuluhang programa ng bagong rehimen sa usapin ng lupa, sahod at malawakang diskrimpleo. Masahol pa, ang programang ito ay nakatali sa prescription ng US para di umano sa mga programa para sa mamamayan. Subalit, sige naman ang mga maka-imperialistang patakaran na pumipiga sa likas na yaman at lakas paggawa
ng mamamayang Pilipino. Sa 100 araw ni Pinoy, mabilis na nalantad kung sino ang kanyang boss. Walang iba kundi ang imperialismong US at ang naghaharing uri sa pangunguna ng kanyang mga katulad na hasyendero. Subalit sa ganitong kalagayan, mga kasama, determinado ang kababaihan at sambayan ng Pilipino na isulong ang